Sa oras pong ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita mula roon. Nakatutok po doon ang aming kasamang si Elena Luna live. Elena, magandang hapon. Magandang hapon, Kirby. Muling nagbigay ng pahayag ang palasyo sa naging privilege speech kahapon ni Senador Bong Revilla. Ayon kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., inilihis ng senador ang isyu sa tunay na usapin at ito ay ang PDAF o pork barrel. Ang privilege speech daw sana ang naging pagkakataon ng senador para ipaliwanag kung saan napunta ang kanyang pork barrel. Latest Pulse Asia survey on the most urgent national concerns. The top two issues were controlling inflation, 52%, and fighting graft and corruption in government, 46%. Since the alleged pork barrel scam was revealed last year, no other political issue has gained as much traction and elicited direct involvement among the citizens. The public is awaiting the outcome of the Ombudsman's review of the complaints filed by the Department of Justice and the answer of the respondents. The privileged speech of Senator Revilla could have been a good opportunity for responding to the people's clamor for a full explanation on what happened to the PDAF allocation that he received from 2007 to 2009. What the people heard and saw yesterday was a plain attempt to divert public attention from the real issue. As an elected public official, the senator is expected to fully account for the PDAF allocation that he received. The main issue is PDAF, and it is the right of the people to be given a full explanation. Handa na po akong sagot. Sa press con din kanina ay itinanggi ng palasyo ang sinabi ni Senador Revilla na sinabi umano ni Pangulong Aquino. Kasabay nito ay binasa ni PCOO Secretary Coloma ang naging paliwanag ni Senador Revilla sa kanyang naging pagboto pabor sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Asking another question. Pakiulit lang po. The allegation of the senator was quite serious. Nakialam daw yung Pangulo sa impeachment process. Asking him na kung pwedeng ibalato na sa kanya yung conviction ni Corona. Hindi po sinabi ng Pangulo yung mga katagang binanggit ninyo. It is totally out of character for the President to speak in that language. Hindi po nakikialam ang Pangulo. Ang kanya lang pong hiniling ay upang magpasya si Senador Revilla na naaayon sa mga merito ng kaso. At ang tugon naman po ng Senador ay sinabi rin niya sa kanyang talumpati, I will do what is right. At batid naman po natin ang kanyang pagpapasya. At kung gusto po natin, magbalik tanaw tayo sa kanyang paliwanag nung siya ay bumoto. Ito po ang kanyang sinabi. I'm quoting from the last paragraphs of his statement. In the end, this is Senator Revilla explaining his vote. In the end, I arrived with a conclusion that through his own direct admission, the Chief Justice failed to properly disclose all of his assets in his SALN. This therefore has necessary consequences that attach to the position he holds in trust. I prayed hard for divine providence and guidance in the great decision of my life. Yan po mismo ang kanyang pahayag. Tanong ko po sa inyo, ito ba ay pahayag na isang taong ginipit o nakakatanggap ng panliligalig tungkol sa kanyang pagpapasya? Kayo na po ang magpasya. Samantala sa schedule naman ni Pangulong Aquino, sinimulan niya ang araw na ito sa paggawad ng parangal sa Honorary Consul General ng Pilipinas sa Syria. Ginanap ito kaninang alas 10 ng umaga sa music room ng palasyo. Order of Sikatuna na may ranggong Grand Officer o marangal na lakad. Ito ang ipinagkaloob ni Pangulong Aquino sa Honorary Consul General ng Pilipinas sa Syria na si Muhammad Wasim Nanaa. Kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng envoy sa pagbibigay proteksyon sa mga overseas Filipino workers sa Syrian Arab Republic, partikular sa mga lugar ng Aleppo, Idlib, Hama at Latakia. Tumanggap rin ng papuri si Nanaa mula sa Pangulo sa kanyang walang pagod na pagtulong sa daan-daang OFWs para mailikas sila sa ligtas na lugar at makauwi sa Pilipinas.
Ayon sa Department of Foreign Affairs, umaabot na sa mahigit 5,100 OFWs ang nakauwi na sa Pilipinas mula Syria. Bahagi rin ng pagkilala sa Honorary Consul General ang mahalaga niyang papel sa pagpapalaganap ng kultura ng Pilipinas at ang pagsisikap niyang mapaglapit ang mga Pilipino at Syrians. Nasa schedule din ng Pangulo ngayong araw ang pagdalo sa anibersaryo ng Insurance Commission mamayayang 1:30 ng hapon sa Ermita, Manila. Pagkatapos ito ay balik palaso siya para sa isang interview mamayang alas 4 ng hapon at 7:10 naman ng gabi ay dadalo ang Pangulo sa People of the Year Awards Night 2014 sa Makati City. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.